Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Estado ng bansa, ika-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos sumentro sa mga isyong malapit sa sikmura pero may patutsada pa rin sa politika. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torrance. Gulat si Chief PNP. Walang galawan, Escudero at Romualdez na nanatiling Senate President at House Speaker. At nag-walk out si Pulong, Congressman Paulo Duterte, umalis ng Kamara nang magbobotohan na ng Speaker. Katatapos lang ng ika-4 na State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Himayin natin yan at live mula sa Batasang Pambansa. Nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ang highlights ng SONA ng Pangulo? Nako, Jiggy, sa pagkakataong ito, mukhang marami-rami, no? Yung mga juicy soundbites ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Una na nga riyan, sa pagsisimula pa lang ng kanyang SONA, binanggit niya na agad yung kanyang pagbate dun sa mga nanalo sa midterm elections. Pero kasabay niyan, inamin niya na maraming mga pagkakaiba-iba sa mga prinsipyo. Pero nanawagan siya na sana ay isantabi na muna yung pagkakaiba at magkaisa na muna dahil aminado naman daw siya na may mga bagay na hindi satisfied ang taong bayan pagdating dyan sa administrasyon. Pero lalong mas naging interesting yung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos nang mapag-usapan na yung tungkol dito sa flood control projects. Alam naman natin na nitong mga nakalipas na araw lang matindi yung naranasan ng taong bayan dahil sa sama ng panahon, sunod-sunod na bagyo. Pero may panawagan dyan si Pangulong Bongbong Marcos dahil alam naman daw niya na may mga rumarakit na ilang mga opisyal sa pagsusulong lamang nitong mga flood control projects. Kaya sabi niya, mahiya naman kayo. Huwag naman kamkamin ang pondo ng taong bayan na nakalaan sana para sa mga proyektong ito. Kasabay nito ang kanyang ipinag-utos sa DPWH na bigyan siya ng listahan ng lahat ng mga flood control projects nang sa gayon ay mapag-aralan kung ano-ano na nga dito yung mga mabibisa, epektibo, gaano na ba karami ito. At ang sabi pa ni Pangulong Marcos, isa sa publiko niya ang mga listahang ito nang sa gayon ay magkaroon na rin ng pagkakataon ng kahit na sino na makita kung ano-ano dito sa mga proyektong ito ang gumagana at hindi. At isa pa sa mga interesting points dyan, Jiggy, ay yung pinakahuling bahagi ng naging pahayag ni PBBM kung saan sinabi niya sa harap mismo ng miyembro ng Kongreso na hindi niya aaprubahan ang kahit na anong uri ng budget para sa 2026 na hindi naka-align sa National Expenditure Program. Ito yung proposed budget nga na inihanda ng Department of Budget and Management na para naman doon sa mga isusulong sana na proyekto ng administrasyon. So malinaw ang sinabi ni PBBM, kapag hindi yan aligned sa kanilang programa, hindi niya yan aaprubahan kasi hodang wala tayong budget para sa susunod na taon. Jiggy. Maricel, isa sa pinakamahalaga sa mga Pilipino ay ang issue ng pagkain. Ano nabanggit ng Pangulo tungkol dito? Tama, Jiggy. Kanina, meron siyang nabanggit tungkol doon sa 20 pesos kada kilo ng bigas. Sabi niya, napatunayan na kaya naman nating ma-achieve itong 20 pesos kada kilo ng bigas at nais pa nilang gawin itong nationwide sa pamamagitan nga ng Kadiwa stores. Binanggit din niya yung tungkol sa pagpapanatili na kalmado o affordable yung presyo ng mga karne, partikular ang baboy. Ginagawa na raw ito ng paraan. Sinimulan na raw yung pagbabakuna, antay doon sa
African swine fever at sinisimula na rin naman daw yung pamamahagi ng tulong para dun sa production ng mga baboy sa iba't ibang mga farmers para matulungan din yung ating mga magsasaka. And aside from that, binigyan din yan ng katiyakan na binibigyan proteksyon yung ating mga farmers and mangingisda. Partikular dito yung pamamahagi ng title mula sa agrarian reform nang sa gayon yung ating mga magsasaka na matagal nang nakatutok doon sa pagangalaga ng mga lupa, meron ng kanilang mga sariling titulo. Jiggy. At bilang tutok sa coverage ng Pangulo, ano yung nakita mo na malalaking issue na hindi rin nabanggit ng Pangulo? Hindi partikular na natukoy yung tungkol sa West Philippine Sea. Although, malinaw naman yung sinabi ni PBBM na foreign independent policy. Nireiterate niya yan na ang Pilipinas ay friends to everyone, enemy to no one. Pero siguro, ang maganda ring ipinunto ni PBBM dito yung tungkol sa mga missing sabongeros. Kasi kanina nung makausap natin ng DOJ, Jiggy, parang hindi sila sigurado kung mababanggit itong tungkol sa missing sabongeros. Walang nabanggit tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi tayo nagulat dyan, pero hindi natin maikakaila na may mga ilang pasaring pagdating sa politika. Siguro isa na dito yung naging kansyawan kanina na binati niya si PNP Chief General Torre dahil siya daw yung pinakang champion. Alam naman natin na nangyari yung supposed boxing match kahapon. Dapat ang kalaban niya ay si Mayor Baste Duterte, pero hindi naman sila nagkaharap. So siguro, isa yan dun sa mga pasaring. And of course, meron siyang pagpuna tungkol doon sa palpak na serbisyo sa kuryente, palpak na serbisyo sa tubig sa ilang lugar. Wala siyang binanggit na pangalan, pero alam naman natin na prior to SONA, nadadawit na rin ang pangalan ng mga Villar tungkol sa usaping ito. Jiggy? At pinalakpakan itong issue dun sa mga flood control projects na yun nga, no, sinasabi ng Pangulo na huwag nyo namang kamkamin at medyo mahiya naman kayo. So ito ba ay isa sa kumbaga masasabi natin mahalaga rin parte ng kanyang talumpati? Yes, tama ka dyan, Jiggy. Parang ito talaga yung tinayuan no? Nung mga government officials tsaka yung mga invited dito sa loob ng plenaryo. Dahil alam naman din natin na napakarami ng mga kababayan natin na nag-suffer dito sa tinatawag ng Pangulo na new normal. Hindi natin alam kung magiging katanggap-tanggap na ito na nga ba yung new normal natin. Pero etong sinisisi ng Pangulo yun sa climate change. Mukhang hindi natin may iwasan ng sama ng panahon. So importante nga naman yung flood control project. Alam mo, mahalaga to dahil nung nakaraang SONA, isa ito dun sa mga ipinunto ng Pangulo na nabatikos. Dahil matapos ipagmalaki nung nakaraang SONA, itong flood control projects na ginagawa, inilalatag ng administrasyon, biglang parang a few days after, weeks after na experience natin yung sama ng panahon, biglang bumaha, sumama yung kondisyon ng ating mga kababayan. So ito, ang nangyari, baligtad, nauna yung bagyo, nauna yung habagat at saka nagkaroon ng SONA pero mukhang ibang atake ng mensahe dito ng Pangulo. Kagaya ng nabanggit ko nga kanina, inutusan niya pa, nabigyan siya ng kopya ng flood control projects ng isa-isang masuri kung ano ba dito yung gumagana, ano ba dito yung mga ghost projects lamang. At I think magandang punto yung sinabi niya sa taong bayan na pahayaan niya rin yung publiko na mapag-aralan itong mga listahang ito. Jiggy? At kanina nga, Maricel, nagbiro pa ang Pangulo tungkol kay PNP Chief Torre. Ito, pakinggan po natin. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torre. Gulat si Chief PNP. At siyempre, pati pa ang ating kampiyon sa Asian Winter Games, Philippine Men's Curling Team. Akalain mo nga naman, walang winter dito sa Pilipinas. Napatunayan pa rin natin na kaya natin maging kampiyon sa Winter Games. Nakita natin yung reaction ng Pangulo, tawang-tawa siya, Maricel, dito kay PNP Chief Torre. Yung mga nakita mo dyan, paano mo i-describe dyan sa Kongreso? Ganun din.
Oo, ganun din, Jiggy. Kahit kami, nagulat kami dun sa naging hirit ni PBBM. Kasi ang akala namin, iniisa-isa rin yung pagkilala sa mga Filipino athletes na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Kasi sinimulan niya, di ba, kay na Senator Manny Pacquiao, Heidelin Diaz, yung mga sumabak sa SEA Games, sina Carlos Yulo, tapos bigla na lang nabanggit sa General Torre na alam naman natin na naging usap-usapan talaga yung hamunan ng kanilang boxing ni Mayor Baste Duterte. So parang ultimo yung mga kapatid natin sa media na naririto lamang sa North Wing na nakaantabay dun sa SONA, abay nagtawanan din nung marinig itong hirit na ito ni PBBM. At kanina may banat din ng Pangulo sa mga corrupt na officials at pakinggan po natin ito. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. At Maricel, ano, yung pagpalakpak ng mga congressman, para sa iyo ba, anong ibig sabihin nito? Kasi sa studio, mixed reaction eh. Ano bang pinapalakpakan nila doon? Kaya nga no, hindi natin maintindihan kung ano bang ibig sabihin ng mga palakpak dyan. But siguro kung titingnan natin from the point of view of an audience, kasama na ako, siguro hindi naman natin maikakaila kasi yung tindi ng epekto ng bagyo sa mga kababayan natin. So naghahanap din kasi tayo no, kung sinong dapat managot dahil sa kabila nung laki ng pondo na ina-allot natin para dun sa mga infrastructure projects, parang wala namang nangyayaring pagbabago. Lalo na't ipinagmamalaki nila na hundreds, thousands of flood control projects na yung nagagawa, saan nga naman napunta? So malamang kasi marami lang yung nakaka-relate dito kahit na ano pa yung estado mo sa buhay, lahat naman tayo naapektuhan ng baha. At ito nga, no, nabanggit din ng Pangulo yung issue sa mga nawawalang sabongero. Pakinggan po natin ito. Tutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat, o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. At yun, no, syempre nag-expect din yung publiko ng resulta ng investigasyon na ginagawa ng PNP dito sa mga nawawalang sabongero at yan, pinangako na ng Pangulo sa kanyang SONA na pananagutin yung mga may kagagawan yan. Tama ka, Jiggy. Although kanina nakausap din nga natin si ASEC Miko Clavano, tinatanong natin kung sigurado bang mababanggit itong tungkol sa missing sabongero dito sa SONA. Kasi mukhang dun sa pag-uusap nila ng Pangulo kasamang mga opisyal ng DOJ, in general yung gusto sana nila na mensahe tungkol sa human security, tungkol sa human trafficking. But apparently binigyan talaga ng diin ni Pangulong Bongbong Marcos yung tungkol nga dito sa missing sabongeros na hindi naman natin maikakailat at talagang naging laman ng headlines ng lahat yata ng news organizations nitong mga nakalipas na linggo dahil nga dyan sa mga ginagawang search dyan sa May Taal Lake. Maraming salamat, Maricel Halili, live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, ang iba pa reaksyon sa ika-4 na SONA ni Pangulong Marcos, abangan.
At House Speaker Martin Romualdez may patutsada sa Korte Suprema. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Sa pagbubukas ng Kongreso kaninang umaga, nahalal muli bilang Senate President si Senator Chis Escudero. Isa sa mainit na isyong haharapin ng kanyang liderato ay kung itutuloy ba o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, una sa lahat, ilang boto nakuha ni Escudero kaya siya nanatili sa pwesto? Jiggy, 19 na senador ang bumoto pabor para manatiling Senate President si Senator Chis Escudero. Kasama na sa mga bumoto sa kanya yung 6 na miyembro ng tinatawag na Duterte Bloc. Kasama na nga dyan si Senator Bato de la Rosa na tumayo mismo kanina sa plenaryo para segundahan at suportahan yung nominasyon para manatiling Senate President si Senator Chis Escudero. Aminado si Senator Bato na noong una daw hindi 100% yung kanyang suporta kay Escudero. Pero itong mga nakaraang buwan daw, nakita niya kung paano daw pinrotektahan ni Escudero ang Senado sa gitna ng mainit naman na usapin at issue kaugnay sa impeachment. Samantala, ang nag-nominate kay Escudero ay si Senator Joel Villanueva at ayon sa kanya, kung pagbabasehan daw yung naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment case ni VP Sara Duterte, lumalabas na tama raw ang tinatahak na landas ng Senado sa direksyon o sa pangunguna ito ni Senate President Escudero. Samantala, Jiggy, nahalal si Senator Joel Villanueva bilang Senate Majority Leader habang nanatili bilang Senate President pro tempore si Senator Jinggoy Estrada. At narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Villanueva. Sa inilabas po na desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment, ang tanong, Ginoong Pangulo, hindi pa po ba klaro na tama ang landas kung saan dinala ni Senator Escudero ang buong Senado, na panatili natin ang moral high ground ng Senado? At Mean, sino-sino mga nakalaban ni Escudero sa pagka-Senate President? Yes. Ninominate din Jiggy naman nila Senator Mig Zubiri at Senator Loren Legarda si Senator Tito Soto. Naalala natin dati nang naging Senate President Senator Tito Soto pero kinapo siya sa boto sa pagkakataong ito at 5 lamang ang kanyang nakuha. At tradisyon dito sa Senado na yung hindi mananalo sa labanan sa pagka-Senate President ay siya namang tatayong leader ng minority bloc. Sa ngayon, may 5 miyembro yung minority bloc na yan, Jiggy. Kasama dyan si Senator Soto, Senator Ping Lacson, Senator Mig Zubiri, Senator Loren Legarda at Senator Risa Hontiveros. Jiggy, narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Tito Soto. I am always honored by any position entrusted to me by my esteemed colleagues. So I pledge to perform the duties and responsibilities of being the minority leader. At susundin ba ng 20th Congress ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara? Jiggy, yan din ang tanong ng marami sa ating mga senador at hati yung opinyon ng mga senador na nakausap natin. Bagamat marami sa mga na-interview ko kanina ay sinasabing dapat sundin yung naging desisyon ng Korte Suprema kung saan sinabi nga ng SC na unconstitutional yung articles of impeachment. Kasama sa mga nakausap ko kanina, yung 2 leader ng Senado, si Senate President Escudero at Senate President pro tempore Jinggoy Estrada, pareha silang niniwala dapat sumunod sa naging desisyon ng SC. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Yes, as a lawyer and as an officer of the court, we do not have a choice. That is my position. The decision is clear. All we have to do is implement it. There should not be a trial anymore because the Supreme Court had already spoken. And if we proceed with the trial, we are flirting with the constitutional crisis.
Jiggy, iba naman ang pananaw ni Senator Risa Hontiveros na mula sa minority bloc. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. So hanggat hindi final na final, ang understanding ko ay ongoing yung trial. Yan pong ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Si House Speaker Martin Romualdez pa rin ang mamumuno sa Kamara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Maria, sa pagkakapili kay Speaker Romualdez, ilan ang bumoto pabor sa kanya? Yes, Jiggy, 269 na mga kongresista ang bumotong pabor para muling maihalal nga itong si late 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker ng 20th Congress. Unopposed o walang lumaban kay Romualdez sa pagka-speaker. Si Quezon Representative J.J. Suarez ang nag-nominate sa kanya na sinigundahan naman ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Samantala, nag-abstain o hindi bumoto si Navotas Representative Toby Chanco at si Cebu 5th District Representative Duke Frasco. Gayon din yung napaulat na tatakbo sana o lalaban sana nga speaker kay Romualdez na si Bacolod Representative Albi Benitez nag-abstain din. Pero yung kanyang anak na si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Benitez ay bumotong pabor sa pagka-speaker ni Romualdez. Samantala, naging matapang naman yung mensahe doon sa talumpati ni Speaker Martin Romualdez kaninang umaga. Nagpasaring siya sa Korte Suprema. At bagamat ginagalang araw niya, yung pasya ng SC nung ideklara nga na unconstitutional o labag sa saligang batas, itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi raw ito magiging hadlang sa mandato ng Kongreso. Pakinggan natin itong pahayag ni Speaker Romualdez. The court may close a case, but it cannot close a cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. As your Speaker, I will be here, not just to preside, but to protect. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. At Marian, sino-sino pa ang mga bagong leader dyan sa Kamara? Jiggy, hinalal naman bilang Senior Deputy Speaker si Quezon Representative J.J. Suarez at meron ding mga napili na siyam na Deputy Speaker. Samantala, hinalal naman bilang pinakabagong Majority Leader si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Siya yung pinakabatang kongresista sa posisyon at mananatili naman sa pagiging Minority Leader si 4Ps Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan. Jiggy. At si Congressman Paulo Duterte ay hindi rin sumali sa botohan ng speaker. Yes, Jiggy, umalis nga kaninang umaga si Davao City Representative Paulo Duterte at hindi na lumahok doon sa botohan. Nag-walkout daw siya after nga nung roll call kasama yung mga kapwa niya mambabatas mula nga sa Davao. Ayon nga sa isang pahayag, sinabi ni Pulong na hindi na raw siya sasali rin sa minority bloc dahil ayaw niya maging bahagi nung tinawag niyang political circus na nakalimutan na kung sino ba dapat yung siniserbisyohan at yun ay ang taong bayan. Dagdag pa nga niya ay hindi niya ipahihiram yung kanyang boto sa alinmang panig na itinuturing na gantimpala ang pakikipag o ang pamumuno imbis na isang pananagutan. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga bumabanderang headlines sa Lamuna, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.